Samahan niyo ako sa aking buong night shift duty habang sinasagot ang lahat ng inyong mga katanungan. Ito po yung aking company, Greetech Electronics Incorporation. Sa mga nagtatanong po kung anong agency ang may hawak nito sa Pilipinas, ang isa po ay ang Grand Placement and General Services Corporation. Sunod po ay ang Jedigal International Manpower Services. At ang isa po ay ang MIP International Manpower Services. Yung mga nandito po sa Taiwan na nagtatanong kung po pwede po ang transfer. Yes po, transfer din po ako dito. Pero hindi ko lang po sigurado kung hiring pa po ngayon ng transfer. Dahil puro galing Pilipinas po ngayon yung mga dumarating. Sa mga gusto pong mag-apply, pwede po kayo mag-walk-in. Katabi lang po ng company yung dorm. Nandun po yung office ng mga co-or. Magpasa na lang din po kayo ng resume. Sa mga nagtatanong po kung maganda po itong company na napasukan ko, ang Greetech. Para sa akin, okay naman po compare dun sa una kong company. Una ko po kasi nagustuhan dito ay yung schedule. Dahil 2 days work, 2 days off po yung schedule namin dito. Bali, ito po yung calendar namin for whole year. Yung 2 araw na naka-block, yun yung regular day namin. At yung 2 araw na naka-red, yun yung day off namin. 2-2 po yung schedule, so 12 hours duty po yun na may 2 oras na break time. Regular pay lang po yan, so magkakaroon po kayo ng overtime pag pinasukan nyo yung day off nyo. Katabi lang ng company yung building ng dorm. Gagawa ako ng bukod na video regarding dun sa dormitory. Karamihan sa mga company dito sa Taiwan may mga shuttle bus dahil malalayo yung mga dorm sa company. So ang kagandahan po ng Greetech, katabi lang po ng company ang dorm ng mga babae. Yung dorm naman po ng mga lalaki ay sa may Tofen pa. Kailangan ng e-bike or motor para po makapasok. Pero 10 to 15 minutes lang naman po yung layo. Kompleto rin po ng benefits dito sa Greetech. May birthday card kayo matatanggap tuwing birth month nyo, worth 2,000 NT. Yearly din po na may tax refund. And lahat po ng special holiday ay double pay or OT pay. Meron din sila mga pinamimigay na mga gift certificate. May pa-bonus din na 0.5 at 0.2 pag tumataas yung sales ng company. Meron din ditong night differential and production incentives. Nagdo-double pay din dito pag nag-a-announce na may bagyo. Tapos pinapasok kayo sa production. So far, regarding naman sa overtime, sa napuntahan kong process, hindi naman kami nawawala ng overtime. So, depende talaga sa department at saka sa process mo. Regarding naman po sa trabaho, expect nyo na po yung pagbubuhat ng mabibigat dito. Sobrang nakakapagod at masakit sa katawan. Kaya sa mga darating na galing Pilipinas, magbaon po kayo ng Alaxan at saka Biogesic. Bioplu na din kasi sasama talaga yung pakiramdam nyo sa unang dating nyo dito. Meron ding canteen dito sa may 6th floor. May meal allowance po tayo na 35 NT everyday. Sa mga nagtatanong po kung may placement fee ang Greetech, sabi ng mga pinagtanungan ko galing Pilipinas, wala daw pong placement fee ang Greetech. Ang placement fee at processing fee sa lahat ng agency sa Pilipinas, nakadepende po yan sa company na mapupuntahan nyo dito sa Taiwan. Kung may placement fee ba or wala or refundable. May mga company din po na lahat ng documents na ginastosan nyo is nare-refund. Kaya sa lahat na nag-a-apply, itabi nyo po lahat ng mga resibo ninyo mula sa pagkuha ng passport, NBI, birth certificate, medical, basta may resibo po, pakitabi na lang din po. Dahil marami po talaga ditong company sa Taiwan na nagre-refund. Wala po akong idea sa ibang process. Kaya based on my experience lang po yung mai-share ko sa inyo. Sa mga taga Greetech po na makakapanood nitong video ko, comment na lang din po kayo ng bad and good side ng Greetech para po may idea po yung mga nagtatanong. Ang mga alam ko lang po na trabaho na pwedeng applyan ng mga foreign workers na galing Pilipinas papunta dito sa Taiwan. Una po, factory worker, nursing home or caretakers, foreign English teacher, at saka po mga engineers. May mga nakikita rin po ako ng mga nag-international student na mga Pilipino dito. Sabi po nila medyo mababa daw po yung basic salary sa may Kaohsiung or sa may South Taiwan compared dito sa may North at Central Taiwan. Depende po talaga sa company na mapupuntahan nyo dito sa Taiwan kung magiging maliit o malaki yung susweldohin nyo. Iba-iba po kasi talaga yung deduction tsaka mga benefits na binibigay ng mga company dito. Kaya sa mga nag-a-apply, kung mataas po talaga yung expectation nyo sa Taiwan, mas maganda pa rin po talaga na mag-research kayo kung ano po yung company yung mapupuntahan nyo dito sa Taiwan bago po kayo umalis ng Pilipinas. Madami din kasi na dumadating dito pangit po yung company na napupuntahan, nagsisisi at umuwi lang din ng Pilipinas. Sayang lang yung mga nagastos. Marami din kasing company dito na walang overtime, walang benefits, tapos mga toxic pa yung mga kasama sa trabaho. Nakakaubos talaga ng pasensya. Taiwan to Taiwan direct hired po ako dito sa Greetech. So meaning po meron po akong unang company. Ang agency po na nakapagpaalis sa akin sa Pilipinas ay ang World Transman na under ng Pilsino Manpower Services. Sana po nasagot lahat ng mga katanungan ninyo. Please like and follow my page. Thank you. God bless.